May bagong Prime Minister ang United Kingdom at isa sa sinabi niya sa kanyang speech ay, "Change begins now." Change, ang pagbabago ay dapat magsimula ngayon. Ayan ay kutotoo sa larangan ng politika, mas lalo na sa larangan ng buhay espiritual. Sa paglakad natin sa harapan ng Diyos sa mundong ito, na bumugsak sa kasalanan. At gusto ko ay hamunin ang bawat isa sa talatang binasa sa atin dito sa banal na kasulatan sa Aklat ng Efeso sa chapter 5, 1 to 21. At muli sinasabi dito na narinig na natin sa chapter 5 and verse 1 bilang bunga ng ginawa ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya na mga patay, pasaway, anak ng kapuutan. Efeso 2, 1, 2, 3. Verse 12, walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. Tandaan mo, Kristiyano, na yan ang kalagayan mo noon. At mga tao, mga bata, ganyan ka ngayon. Nais ng Diyos na ikay magbago ngayon. Change must be now. Ephesians chapter 5, verse 1, bilang bunga, bilang ebidensya, chapter 4, verse 1, sinabi ni Pablo, kaya't ako na bilanggo ng Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat. Nararapat sa pagkatawag sa inyo. Ephesians 5 verse 1, kaya't kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. Verse 8, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayo, gaya ng anak ng kaliwanagan, ng liwanag. Verse 15, maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi ng mga marurunong na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu, Espiritu Santo ng Diyos. Isang Diyos, may tatlong persona na gumagawa sa ating kaligtasan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Nais niyang paalalahanan tayo dito sa buhay ng mga Kristiyano, ng mga pagano noon. Pero sa habag ng Diyos, Efeso 2:4, sa biyaya ng Diyos, Efeso 2:8, 9, kayo ay naligtas. At yan ay biyaya lang ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sa makatuwid, iba ang mananampalataya ngayon sa mga hindi mananampalataya. May pagbabago, may pagkakaiba. May paglakad ng ayon sa makapangyarihan at soberanong pagtawag ng Diyos. Walang sino man ang makapagtatawag sa iyo at ilipat mula kadiliman patungo sa kaliwanagan. It is only by the sole power of God, by the gospel. And so, sabi niya, mga kapatid kay Kristo, walk in a manner worthy. Yung karapat-dapat na pagkatawag sa inyo. So may pagbabago, may pagkakaiba, may mga bagay na aalisin, may mga bagay na isusuot. Ayon sa chapter 4, 22 and 24. At itong pagbabago ay tuloy-tuloy. Sinabi ni John Stott sa kanyang aklat, the gist of his message is plain. You must no longer live as the Gentiles do. Yung Gentiles na walang talagang Diyos at namumuhay sa kadiliman. May mga basihan, maraming doktrina o pagtuturo. Ephesians 1, 2, 3, yan ay puro doktrina na kung saan mula sa walang hanggang kayo'y tinawag ng Diyos
Dahil sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, kayo ngayon ay mga pinili at mga pinatawad sa iyong mga kasalanan at kabilang sa pamilya ng Diyos. So kabilang na kayo sa bagong nilalang. If any man be in Christ, siya'y kabilang na sa bagong nilalang. So dahil sulat ito sa iglesia, sa church, hindi lang sa individual, ito'y sinulat sa iglesia. Mga tao na mga makasalanan sama-sama sa isang particular na lugar upang sila'y magpatuloy sa pagsamba at pagpupuri at paglilingkod bilang mga taong tinubos ng Diyos. Kahit hindi sila karapat-dapat, kagaya natin sa Cubao Reformed Baptist Church. Huwag mo itong kaliligtaan. At mga bata, mga kabataan, dinala kayo ng inyong mga mahal sa buhay dito dahil nais talaga nila, lalo na ng Diyos, maging bahagi kayo sa kaharian ng Diyos. At bilang isang iglesia, sinasabi ni Pablo ang iyong mga pagpapala upang kayo ay mamuhay, lumahad bilang isang pamilya ng may pagkakaisa, ng may pangamahalan sapagkat isa lang ang inyong Diyos, isang paraan ng kaligtasan ng bawat isa, isang Espiritu Santo ang gumagawa sa inyo upang kayo ay mamuhay ng nararapat sa pagtawag sa inyo. Kaya dito mga kapatid kay Kristo, may mensahe dito sa atin ngayon, right here, right now. Pag-uwi mo, huwag mong kaligtaan, baunin mo. Ang mensahe ay tinawag ng Diyos ang mga tunay na Kristiyano sa biyaya at kapangyarihan lamang ng Diyos, Espiritu Santo upang mamuhay sa mundong ito na madilim at makasalanan, na lumahad ng may pag-ibig bilang mga anak ng Diyos, liwanag sa mundong madilim, at lumakad ng may karunungan, hindi ng kamangmangan, upang ang banal at soberanong Diyos lamang ang siyang mabigyan ng mataas na kapurihan. Yan maganda, nakikita mo yung purpose, bakit ka naging mananampalataya, bakit ka naging kabilang sa iglesia, hindi ka nabubuhay mag-isa, hindi ka dumidiskarte ng isa, hindi. Ito ang salita ng Diyos. Tinawag tayo sama-sama, walang lone ranger. Mahal niya ang kanyang iglesia. As gusto niya sama-sama tayo ay lumakad. At ito ang outline, 4 na punto, lumakad bilang mga anak ng Diyos na may pag-ibig, 1-8, chapter 5. Number 2, 8-14, lumakad bilang mga anak ng Diyos sa liwanag sa mundong madilim. Number 3, 15-17, bilang mga anak ng Diyos, lumakad ng may karunungan, hindi ng kamangmangan. And then finally, lumakad bilang mga anak ng Diyos na palaging puspos, hindi kapos, puspos ng Espiritu Santo ng Diyos. In verses 18-21. So una mga kapatid, kay Kristo at mga bata at mga matanda, ang Diyos na nagsasalita, kahit na mahina kami, yung salita niya malakas, dahil siya'y malakas. Hindi niya kayang gawin. Kayang niyang gawin lahat. Kung kaya niyang baguhin ang puso mga yon na matigas, kayang-kaya niya yan. Kayang-kaya ka rin niyang disiplinahin kung matigas ang iyong puso na nag-aangkin ng mananampalataya. Makinig ka. Nais ng Diyos, ng ating Ama, ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu Santo, maranasan natin ang tunay na pagpapala at hindi hiwalay ang tunay na pagpapala sa pagsunod sa Kanya ng may kagalakan. Number 1, lumakad bilang mga anak ng Diyos ng may pag-ibig. At malinaw naman ito sa chapter 5, verse 1. Dahil sa mga dakilang teolohiya kung paano siya nagligtas sa inyo sa hindi kayang bayaran, immeasurable love of God, ngayon ay, sabi, mga anak ng Diyos. Tumulad kayo sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal, lumakad kayo sa pag-ibig. Very clear, no? Hindi siya malabo. And so, ang tanong agad sa iyo at sa akin, lumalakad ka ba? In other words, nabubuhay ka ba sa pag-ibig?
Anong opposite ng pag-ibig? Anong opposite nun? Anong kabaliktaran ng pag-ibig kung hindi ka umiibig sa iyong Diyos, sa iyong kapatid, kay Kristo? Anong meron kang damdamin? O siguradong pagkamuhi, pagkagalit, pagkayamot. Meron ka bang ganyan damdamin ngayon? Kung anak ka ng Diyos, ito ang salita ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang ating pamumuhay ngayon ay buhay ng pag-ibig. Dahil ang ating Diyos ay pag-ibig. At tayo umiibig ayon sa 1 John dahil inibig tayo una ng Diyos. Kahit hindi ka kaibig-ibig. Una, makita natin yung pribilehiyo natin, tayo yung mga anak ng Diyos. Hindi ito automatic. Dalawa lang ito. Anak ng Diyos, anak ng Diablo. May forever ang bawat isa. Kung anak ng Diyos, kasama niya sa bagong langit at bagong lupa. Yan ang Sunday School ngayon ko na Tagalog. Pwede niyo namang pakinggan kung gusto niyo. Ang bagong langit at bagong lupa ay inihanda para sa mga anak ng Diyos. Pero merong ding walang hanggang para sa mga hindi anak ng Diyos. Meron ba ditong hindi anak ng Diyos? Nakikinig ba kayo mga bata? Nakikinig ba kayo mga matanda? Dalawa lang, walang gitna. So kayo naman nag-aangkin ng mga anak ng Diyos, pakatiyakin niyo na kayo'y tunay na anak ng Diyos. At pakatiyakin ninyo ang mga ebidensya na makikita natin sa mga talatang ito. At una, alalahanin natin na tayo hindi automatic na naging anak ng Diyos, kundi tayo ay kinahabagan lamang ng biyaya ng Diyos, kaya napabilang sa kanyang pamilya. Kagaya sa aklat ni Juan, 1 verse 12 and 13. Sa mga tumanggap sa kanila, sa salita ng Diyos, sa Panginoong Hesus Kristo, ay tinuring, binigyan ng karapatan o pribilehiyo bilang mga anak ng Diyos. Alam natin ang pagiging born again sa John chapter 3, unless a man be born again. Alam natin yun ay kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo na tayo ay mapabilang sa kanyang pamilya. Adopted children of God, Ephesians 1 and verse 5. Sa pag-ibig, tayo ay kanyang itinalaga bilang mga adopted children of God. Ang Panginoon ang the only begotten Son, tayo ay mga adopted sons and daughters. So malinaw mga kapatid kay Kristo, ang habag sa iyo at sa akin. At dapat dala-dala mo yan sa lahat ng sirkumstansya mo sa buhay na ikaw ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa iyong kapangyarihan o karunungan o pagiging masipag kahit sa ministry. Hindi ka naging anak dahil sa iyong performances, kundi dahil sa ginawa ng kaisa-isang anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. So dapat ikaw at ako ay mapuno ng humility, ng kababaan ng loob, ngayon at hanggang huling hininga ng ating buhay. Dahil kung ano man meron tayo ngayon bilang mga anak ng Diyos is only by God's grace, and that's why yung mawit ng kinanta natin kanina, Amazing Grace, si John Newton, alam niya dahil masama talaga ang buhay niya at dapat patay na siya. Pero naawa ang Diyos sa kanya. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. So dapat maintindihan mo na ikaw at ako ay totally depraved. Walang bahagi ng ating puso, buhay, salita, damdamin at buong pagkatao na hindi naapektuhan ng kasalanan. Contaminated talaga tayo ng kasalanan, ng paglabag at nararapat na hatulan, nararapat na ilayo at hindi tumanggap ng anumang kabutihan mula sa Diyos. Pero sa habag ng Diyos, sinasabi niya, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Mga tao, mga bata at matanda, ito ang pinakamahalaga kaysa sa pag-aaral mo.
Nasabi ko, mag-aral ka mabuti, pero itong mahalaga sa lahat, maging anak ka ng Diyos. Pwede naman yon kahit nag-aaral ka. Ngayon, maging anak ka ng Diyos na. Habang nakikipagbaka ka sa buhay, mas maganda anak ka na agad ng Diyos. Dahil kapag dumating, ang itinakda niya, kamatayan, bata man o kabataan o matanda, kahit ikaw ay mga maabilidad sa anumang bagay, walang kabuluhan. Nabalitaan niyo yon si C.G. Ong, yung pro-male gifted child. 36-year-old lang. Okay, nakamit mo ang iyong pangarap. E paano kung hindi ka child of God, pro-male child lang? Walang kabuluhan. Mga bata, mga matanda, kami ay nakikiusap sa inyo. Gawin yung prioridad dito dahil sinabi niya sa Matthew 6:33, "Seek ye first the King, the kingdom. All these things shall be added unto you." Walang hindi niya kayang ibigay. Unahin mo siya. Lalo na ang pagiging anak ng Diyos. Dahil kung hindi, anak ka ng dyablo kahit masakit sabihin. Ayoko magsabi ng ganyan, pero kailangan sabihin para mayanig ka. At nang sa ganoon ay hangarin mo, I want to be child of the King. Now, by God's grace. Ngayon, kung anak naman ng Diyos, lahat ng mga tinatanggap na mga pagpapala, merong talagang responsibilidad. At nakikita natin sa teksto dito na kayo ay lumakad, in other words, mamuhay ang inyong mga karakter, ang mga behavior. Hindi lang kayo punta ng church, hindi lang kayo aktibo sa mga ministeryo, ano man ang ministeryo na binigay ng Panginoon. Ang sabi dito, be imitators. Bilang mga anak ng Diyos, minamahal na anak ng Diyos, tumulad kayo sa Diyos. Hindi lang naging membro kayo dito at nailagay ang pangalan nyo sa aklat ng CRBC. Meron kang responsibilidad. May trabaho ka hanggang sa ikay mamatay. You and I are imitators of our great God and holy God. Holy, 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 by the grace and the power of God and the Holy Spirit, and by His Word. May nabasa ako na sermon na ginamit niya si Dr. Albert Schweitzer, isang famous missionary, medical doctor, and musician. At tinanong siya, what is the best way to raise children? Ang sabi niya, there are 3 ways. O, makinig kayo, mga magulang, mga bata, makinig din kayo. Ito ang best way sa papalaki ng mga anak. Mga singles na gusto nyo mag-usawa at kung bigyan kayo ng Panginoon ng pamilya, ito ang best way. Number 1, sabi niya, by example. Narinig niyo mga singles? At mga magulang na, number 2, sulat yung mabuti. By example. Number 3, by example. Nakikita tayo ng mga mata na yan. Araw-araw. Wala naman tayong matatago. Araw at gabi, kung ang providensya ng Diyos kasama ng ating pamilya. Kaya nga bilang mga mananampalataya, huwag nating kaliligtaan na tayo ay napakapalad na maging mga anak ng Diyos. Pero may responsibilidad tayo day by day, saan man lugar, sa ating mga salita, mga gawa at mga iniisip, mga action, attitudes, lalo na sa church, pinagmamasdan tayo, mga kapatid. Meron ba tayong guts o meron ba tayong lakas ng loob na sabihin ang sinabi ni Paul, imitate me, as I imitate Christ. Meron ba sa inyong malakas ng loob na ganyan? Nasabihin sa inyong kasama ngayon, imitate me.
as I imitate the Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 4:16, 1 Corinthians 11 and verse 1. So laging dinudugtong ni Pablo ang kanyang buhay bilang alagad. Hindi lang sa kanyang karanasan ng kaligtasan at paglilingkod, kundi yung focus niya bilang anak ng Diyos. 1 Thessalonians 2:7-11, 1 Thessalonians 1:6, became imitators of us and of the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, yung karakter ng ating Diyos, sinabi sa Luke 6:36, be merciful as your Father is merciful. So ikaw ba'y mahabagin? Kayo na nag-ministry sa Christian Compassion Ministry, are you compassionate? See, busy ministry natin yan. Are we compassionate to each one of us bilang magkakapatid na dinala ng kapangyarihan ng Diyos sa lugar na ito ng Cubao at sama-samang naglilingkod? Meron ba tayong lakas ng loob na sabihin sa isa't isa, imitate me, I am merciful, I am godly, I am loving? Lahat tayo ay kinapos dito, no, mga kapatid, kay Kristo. Nevertheless, dapat alam natin ang motivasyon natin. Alam natin ang direction natin. Hindi tayo out of focus. Kung ano ka, kung ano identity mo. Hindi Reformed Baptist ang identity mo, lamang you are Christ. You are child of the Most High God, Holy God. Be perfect as your Heavenly Father is perfect. Matthew 5 verse 48. So, yan si Apostol Pablo. At talaga, ang mga anak ay, alam natin yung mga magulang, talagang nagmimimik talaga. Kung ano nakikita sa magulang, minimimik nila yung ating ginagawa at sinasalita, iniisip, inaambisyon, damdamin. Mag-ingat tayo sa mga pagsasalita laban sa kapwa. Gagayahin nila yon. Lalo kung masama. So mga kapatid, malinaw ang salita ng Diyos. Kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. So kailangan natin kilalanin ng Diyos. Kailangan natin mamarinate sa salita ng Diyos para magaya natin siya. Kailangan di tayo magpapabaya sa anumang paraan ng salita ng Diyos ay pinapahayag ang katangian at kapangyarihan at kalawalatian ng Diyos. So dapat talaga tayo ay sa biyaya ng Diyos ay higit na maglalaan ng oras ng ating pakikipagniig o panalangin sa ating Diyos in spite of busyness. Nang sa ganoon ay magaya natin siya kasi otherwise, paano natin siya magagaya? And then specifically dito sa talatang ito, sinabi niya, lumakad kayo sa pag-ibig. So ito ang katangian ng Diyos. Hindi lang ito proposition, ito ay command. Lumakad kayo. At ang utos ni Pablo ay utos ng Diyos. Lumakad kayo. It is a command. Walk in love. So yan dapat ay huwag nating kaliligtaan. Sinabi ni Ferguson, loving others is not an optional extra in the Christian life, but a requirement. It does not depend on the whims of our emotions, but on understanding God's Word, on the commitment of our will, and devotion of our heart. Sino sa atin ang ganong kadedicated na talagang lumago sa pag-ibig? Pero ito ang salita ng Diyos, mga kapatid, kay Kristo. At salamat, may opportunity tayo to change. Now, by God's grace, by the mercies of the Lord. It is deliberate obedience. Pagsunod sa utos niya sa atin. Christians are called to imitate the love of God, which has been expressed. Ultimately, yung pinakamataas
na display ng pag-ibig. At sinabi dito sa verse 2, lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin ay binigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyong masarap na amoy sa harap ng kabanal-banalang Diyos, alang-alang sa ikatutubos at ikaliligtas natin na hindi nakatupad ng requirement ng Diyos. Yung suffering ng ating Panginoong Jesucristo, at yan ang alalahanin natin mamayang Lord's Supper. We are what we are right now dahil sa kanyang paghihirap. At yan ang pinakamataas na display ng pag-ibig ng Diyos sa Calvary. At yan ang model. Kung ano-anong pag-ibig ang idea ng bawat isang tao ngayon. Kung saan-saan kumukuha ng definition ng pag-ibig. Kaya madalas sinasabi natin, I love what you love. What do you love now? You love whatever yung kinatutuan mo. Kung mahilig ka sa pagkain, I love piece of pie. I love my dog. What do you love? So, ganun yung expression ng love. You love K-pop? You love mga athletes? Whatever. Kung minsan, malabo ang ibig sabihin ng love. Ito ang tunay na pag-ibig. John 3:16. For God so loved the world. Sinful humanity. Rebelde. Hindi mapagmahal sa Diyos. Hindi sumasamba, hindi nagpapasalamat, hindi naglilingkod. In spite of that, God loved the world. He gave. Binigay niya. Without any reservation. Binigay niya. Kanyang kaisa isang anak. Upang mamatay sa Kalbaryo para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Yan ang pag-ibig. At sana tayo ay mag-grow sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay very costly. Ito, buong buhay ng anak ng Diyos, namatay sa kamay ng mga masama. Alang-alang sa atin, ikatutubos upang ang galit ng Diyos na ibabagsak sa iyo, tinanggap niya ng kusa. Upang ang galit niya mawala, maapis. Propitiation. At yun ang bayad, walang ibang pambayad. Ang pag-ibig ng Diyos, ng Panginoong Jesus, pinangbayad niya ang kanyang buhay, pantubos, ransom. Yun ang kapalit, sacrifice, substitution. Walang iba. At yan ay pag-ibig na talagang nagkikare, nagmamahal. At yan ang pag-ibig na may commitment. Hindi, I love you na walang commitment. Hindi selfish. At pag-ibig na ang hangarin ay pakabanalin. Yan ang love ng Diyos. At sinasabi sa iyo, imitate God's love. So marami tayong i-undo, i-delete na mga uri ng pag-ibig ng sanlibutan. Hindi uri ng pag-ibig ng Diyos. So thank God you're still alive. Meron tayong opportunity to change. So sabi dito, lumakad, walk. Walk is a process. Walk is a long process. It requires the entire manner of life. So kailangan natin ng model, kailangan natin ng motivation. Look to Christ. Hebrews 12:1. Fix your eyes unto Jesus. He is the author and finisher of our faith. Sinasabi din dito na mahalin nyo ang mahirap mahalin. Meron ba kayo sa isip ninyo napakahirap nyong mahalin? Naisip mo bang ikaw yon?
Yan ang pag-ibig ng Diyos. Love the unlovable, just like you and me. That's the love of God. So imitate Him. Alisin mo ang iyong puot, ang galit, Ephesians chapter 4, before chapter 5. Alisin niyo ang galit at puot, palitan niyo ng ano? Ng pagmamahal. Verse 32. Pagkapatawad kung paano kayo pinatawag ng Diyos kay Kristo. Yan ang pag-ibig ng Diyos. So delete. Change now. Number 2. Wait a minute. Yung tamang pag-ibig din ay hindi niya iniisip yung ikasasama ng kapwa, no? Yan ang verses 3 and following. So, kung babasahin natin yan, pakikiapid, lahat ng karumihan, kasakiman, hindi dapat yan mabanggit sa inyo. Hindi yan pag-ibig, yan ay pananamantala. Yan ay pagwasak sa iyong kapwa. Karumihan, maging hangal na pagsasalita. Akala mo salita lang yung kahit mga joke? Sabi dito, kahit mga joke na hindi tama at malaswa, hindi dapat. So kung yan ang lifestyle natin noon at daladala pa rin natin ngayon, magbago tayo mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos. Palitan natin ito ng pagpapasalamat dahil sa habag ng ating Diyos. Dahil may warning dito, di ba? Malinaw, verse 5, ang mga mapakiapid, mga mahalay, mga sakim, mga sumasamba sa Diyos, and hindi sa Diyos, hindi sila magmamana na kaharian ng Diyos. This is warning. Hindi ito pag-ibig ng Diyos. At sinasabi, huwag kayong padaya sa verse 6, dahil dumarating ang galit ng Diyos, wrath of God. Akala mo yung mga gawain ng ganito, hindi ito pag-ibig talaga, hindi ito pag-ibig ng Diyos, ito mga karumihan, kasakiman, immorality, Diyos-Diyosan yan. Pagsamba, mas mahal mo kaysa sa Diyos. So, huwag kayong padaya, huwag kayong makibahagi. So, mag-research kayo, no? May mga malungkot kahit sa mga Christian communities. Bumabagsak ang marami. Merong sinulat si Al Mohler na talaga 70% ng ages 18 to 24-year-old ay bumibisita sa mga pornographic sites. Baka meron sa inyong ganyan. Kinakausap ka ng Diyos ngayon. Sinabi niya, today, Americans rent more than 800 million pornographic videos and DVDs every year. Ngayon, nasa YouTube na. Ngayon, nandyan na lang sa mo, sa cellphone mo, isang pindot mo lamang. Noon pa ito. 10 years ago. Mahabag nawa ang ating Panginoon. Sinabi ni Kent Hughes, none of the other great world religions, whether Buddhism, Hinduism, Islam, or any other, has such profound sexual ethics. Yet the Church of Christ is too often rocked with repeated scandal. Kahit na pastor at mga conference speaker, even sa circle natin, ng mga Reformed Baptist Church, mga kilalang tao. Malungkot ito mga kapatid. It can happen to you and can happen to me if we fail to imitate our holy God, the Lord Jesus Christ, and the kind of love na display ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan kasi ang epekto doon sa Ephesus, kung saan itong si Goddess Diana, yung maraming mga breast, yun ang kultura nun, sexual perversion. Kaya si Pablo ay nagsasalita dito kahit ngayon, kahit sa ating bansang Pilipinas, na parang natural lang, pero hindi ito kinalulugdan ng Diyos dahil ito'y kanyang kinapupuotan. Sa mga kapatid, tinuturo dito ang mga mananampalataya, hindi dapat namumuhay ng immoral o greedy sa mga bagay. Dapat tayo ay
Manalangin na tayo maging pure sa biyaya ng Panginoon. Dapat tayo ang ating morally standard ay standard ng morality ng ating Diyos. The Ten Commandments sa ating salita, sa ating behavior. So may katiyahan ng babala. Hindi ko nababasahin ang mga talata dito. I encourage you to read 1 Corinthians 6, 9 to 10. Hindi papasok ang mga immoral na tao. Galatians 5, 19 to 21. Hindi papasok sa kaharian ng Diyos. 1 John 3, 7 to 10. Huwag kayong padaya sapagkat ang mga gumagawa niyan ay sa dyablo, hindi sa Diyos. Nagagawa ba ito ng mga mananampalataya? Nagagawa. Pero ang punto dito, meron ka bang pagsisisi? Meron ka bang pananampalataya na sapat ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang ginawa para ikay mapatawad at malinis? In fact, sinabi niya yan sa mga mananampalataya, 1 Corinthians 6:11, ganyan kayo dati. Pero ngayon ay binago na kayo, hinugasan na kayo. And some of you ay ganyan. And some of us. So mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Be imitators of God, especially the love of God in Jesus Christ. And secondly, lumakad kayo bilang mga anak ng kaliwanagan sa mundo na madilim dahil sa kasalanan. In verses 7 to 14, tayo ay mga anak ng kaliwanagan. Ang ating Diyos, ang ating Panginoon ang liwanag sa mundong ito na madilim dahil sa pagbagsak sa kasalanan. Ang ating Panginoon, kumbaga sa araw siya ang nagliliwanag sa mundo at ang mga mananampalataya parang buwan. Only in Christ tayo ay magliliwanag, namubuhay sa kaliwanagan bilang mga anak ng Diyos, namumuhay ng kabanalan sa biyaya ng Diyos at ng katwiran bilang liwanag sa mundong ito. So may positive instruction diyan sa verses 8 to 10 na kayo ay dating kadaliman, ngayon lumakad kayo bilang anak ng kaliwanagan sapagkat ang buwan ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Itong positive side natin na dating sa kadiliman at kayo mga kaibigan at mga bata kung wala kay Kristo, nasa kadiliman kayo, kaya gusto namin talaga. Malipat kayo kay Kristo na biyaya lamang. At tayo naman na nasa liwanag na, sa biyaya ng Diyos, ang sabi dito, lumakad kayo, mamuhay kayo. Hindi siya automatic. It's your responsibility to use all the means of grace para tayo makalakad sa liwanag saan? Sabi dito, sa mabuti, matuwid, katotohanan, mabuti, good. Hindi sa iyong sariling paningin, but in the eyes of God and His Word. Righteous, hindi sa iyong sariling paningin, but in the eyes of God. At makatarungan. So ikaw ba, bilang anak ng Diyos ay Christian, lumalakad ka ba sa katotohanan? Lumalakad ka ba ayon dito sa salita ng Diyos sa kabutihan at sa katuwiran, sa pagiging matuwid? Yan ang positive side. Be imitators of God. So ibig sabihin dito, malinaw na may mga positive na tinuturo tayo sa atin na lumakad sa mundo. Ibig sabihin dito, dapat tayo mga mabuting mga mananampalataya. Mabuti na dapat yan sana masasabi sa atin ng ating mga anak, ng ating kapitbahay, lalo na ng magkakapatid. Alam mo ba si, napakabuti nun. O kahit hindi sobrang mabuti, kundi mabuti yun. Paano kung opposite ang sabihin sa iyo? Kailangan ng change, kailangan ng pagbabago. Kailangan na tayo'y maging matuwid kung balo-baluktot ang ating pag-iisip, ang ating mga damdamin, ang ating mga sinasabi. You have to change. You have to ask forgiveness now. Dahil nagagalit ang Diyos, didisiplinahin ka. Hebrews 12, masakit ang disiplina.
And then tayo, mga kapatid, ay mga tao na dapat nagsasabi ng katotohanan. Hindi kasinungalingan. At wala tayong dapat hangarin kundi ating gawin ang nakalulugod sa ating Diyos. Yan ang sinabi sa verse 10. Alam niyo dapat kung ano ang nakalulugod sa iyong Diyos. So the children of light in this dark world also ay nag-expose ng gawa ng kadiliman. At paano natin ginagawa ito? Yung buhay natin mismo. Kung sa biyaya ng Diyos tayo ay lumalakad sa katuwiran, lumalakad sa kabutihan, na-expose dito ang gawa ng kadiliman. Paano kung kapareho ka na nag-aangking kang mananampalataya? Hindi, ito ang salita ng Diyos. Be imitators of God. Walk in the light. And not in darkness dahil doon tayo galing. So gawin natin ito na may pag-iingat. Hindi itinuturo dito na umalis na tayo sa mundo kagaya ng mga maling pagtuturo ng iba. We must engage but with care. Dahil sinabi diba ng Biblia, bad company corrupts good morals. Hindi naman yung parang wala ka ng pagkakaiba hanggang sa tangay ka. So, dapat tayo ay alerto na may pag-iingat and at the same time, gusto rin natin sila ma-impluensya ng liwanag ng Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. So, we need to be sensitive also sa kanilang mga concern at sa ating mga pagsasalita. So, walk in the light. So, positively and negatively, verse 11, kayo'y huwag makibahagi. That's the negative. Huwag kayong makibahagi. Kundi inyong ilantad ang mga ito sapagkat ang mga bagay na palihim bilang ginagawa ng kahiyahiyang sabihin. Ang lahat ng bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Sapagkat anumang bagay na nakikita sa liwanag, kaya sinabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay. At si Kristo ay magliwanag sa iyo. So parang ito'y awit na kung saan tayo na dating sa kadiliman, ngayon na nasa liwanag, positively, lumakad sa kabutihan, katapatan, katuwiran. Number 3, 15 to 17. Lumakad kayo bilang anak ng Diyos na may karunungan, hindi ng kamangmangan. Alam natin ang uri ng buhay ng may kamangmangan, lalo na sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga dito, fool, do not be fool, mga hangal. So nakaranas tayo ng pag-ibig ng Diyos, ang liwanag ng Diyos, hindi tugma na tayo mga hangal na mga tao ng Diyos. Hindi ibig sabihin mga wise sa mata ng mga tao, kundi sa harap ng Diyos. Ayon sa chapter 4, verse 1, walk worthy according to your calling. Na bilang mga anak ng Diyos na merong pag-iingat. Tayo nga maingat sa ating ginagawa, di ba? Very meticulous sa trabaho, sa anumang ginagawa. Ang sabi dito, maging meticulous din kayo, maging maingat din kayo sa inyong pamumuhay, sa inyong behavior. Minsan, careless tayo dito mga kapatid. Kaya kailangan talaga natin ang salita ng ating Panginoon sa araw na ito. And then, sabi niya sa ating talata, redeeming the time. Sapagkat sinasabi niya, the days are evil. So wag niyong aksayahin ang mga oras ninyo, lalo na mga kabataan. How many hours kayo na nakatutok dito sa maliit na instrumentong ito? How many hours ang inyong mga walang connection naman talaga sa ikalalago ninyo sa kabanalan, sa ating kabanalan, sa atin? May mga tama, balance, ang lahat ng bagay. Matutunan natin kay Jonathan Edward kahit na siya ay bata pa siya, 17 years old. Ito yung kanyang resolution, resolve never to lose one moment of time, but to improve it in the most profitable way I possibly can. Kaya hanggang ngayon siya ay talagang instrumento ng Diyos. Anong gusto mo na maalala kapag wala ka na sa mundo? Paano mo ginamit ang buhay mo at oras mo?
Pansarili lang ba? Kapaki-pakinabang ba? Lumago ka ba sa pagmamahal sa Panginoon at sa Kanyang iglesia? Naging masipag ka ba sa larangan ng pag-iibanghelyo, ng misyon? O puro na lang pansarili lamang hanggang ikay mamatay? Redeeming the time. Buy back the time. Pare-pareho tayo ng time. Kagaya ni Jonathan Edwards, same time. Bakit sila naging higit na pakinabang? And then also, discern the will of God. Yung ma-discern mo anong kalooban natin, huwag tayong gullible. Dapat tayong manalangin sa Espiritu Santo na yan ang panghuling punto na malaman natin ano bang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Sa larangan ng pag-aasawa, dahil ang kasunod nitong teksto nito ay pag-aasawa, walang nakalagay dito anong pangalan kung sino yung mga pang-asawa mo sana meron, brother, sister. May prinsipyo dito. Okay, mananampalataya. Hindi siya magbabago. Liwanag at dilim, hindi pwede magsama. Kailangan disiplinahin. Yan ang prinsipyo, hindi magbabago. Pero yung specific, ano bang pangalan nito, Lord? Hindi ko alam. They use all the means. Huwag niyong baliwala ng mga pastors ninyo. Kahit mas magaling kayo sa tingin ninyo, sa mga pastors ninyo, silang tinawag ng Diyos para sa buhay ninyo. Upang ang salita ng Diyos, ipakita sa inyo, kapatid, itong sinasabi ng ating Diyos. Pero kung ikaw ay nagmamalaki at nagsasabi, alam ko na to. And then isang araw ay sakit sa puso ang iyong ihahatid, hindi lang sa iyo, kundi sa iyong mga kapatid na nagmamahal sa iyo. Remember, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kung miyembro ka ng iglesia, hindi lang ikaw nasaktan. Kaya mga kapatid, kay Kristo, redeeming the time. Discern, ano bang kalooban ng Panginoon na makapagbibigay kalwalhati sa Kanya. Definitely, sa huling punto, lumakad tayo bilang mga anak ng Diyos dahil hindi natin magagawa ang una, pangalawa, pangatlong punto kung hindi tayo puspos ng Diyos Espiritu Santo. It's very clear dito ang mahalagang key text dito sa verse 18. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa isa't isa ng mga awit, mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ng pag-aawitan ay gumagawa ng himig sa Panginoon. Lagi nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Ito kagaya ng ating mga kapatid na mga charismatic, etc. na special work of the Holy Spirit, clear dito sa text. Anong nakita mo sa teksto na gawa ng Espiritu Santo dyan? Number one, pampalakas ng loob sa mga kapatid. Encouragement. Nagpapalakas ng loob. Nag-i-edify, pinapatibay, pinapalakas ang iglesia, ang kapatid, in spite ng kahinaan. Yan ang gawa ng Diyos Espiritu Santo na pare-parehong ilapit sa Panginoon natin ng may kababaan. Secondly, may pagpapasalamat. Yan ang gawa ng Espiritu Santo. Kung hindi ka marunong magpasalamat, kung anong pribilehiyo meron ka ngayon bilang anak ng Diyos. Dati hindi ka anak ng Diyos. But now, all is spiritual blessing, Ephesians 1. Nasa iyo na. At yan ang inaalok sa inyo, mga bata at mga kabataan, lahat ng spiritual na pagpapala, makamit mo kung ikaw lang ay magpapakumbaba at ikaw ay mananampalataya. At tayo naman, mga kapatid, puno ng gratitude. Deep, deep, deep gratitude. Because we do not deserve. So tanungin kita, puno ka ba ng pagpapasalamat? Anong puno ang puso mo ngayon? You must change now. Ito ang gawa ng Diyos Espiritu Santo. You, by God's grace and help of the Holy Spirit, you want to edify your brother and the church.
Especially yung work na binigay sa atin, make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son. I'm with you always. I'm with you. I-edify mo ang iyong pamilya para hindi tayo lahat ma-out of focus. Yan ang gawa ng Diyos Espiritu. Very easy to detect, di ba? Alamin mo yung damdamin at puso mo. Saan ka nakapokus, kapatid? Ikaw ba'y puno ng pagpapasalamat sa lahat ng hindi ka namang karapat-dapat? And then, anong sinabi sa verse 21, and we'll close here? Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Yan ang mahirap. Yung mahirap na magpapasakop. Because everyone wanted to be captain, leader. Pero magpasakop ka sa ating Panginoon na head at sa mga itinilagan niya. Hindi siya madali. Pero sinabi niya, alang-alang kay Kristo. Alang-alang sa Kanya. Mahal niyo ba si Kristo? Mahal niyo ba ang Panginoong Yesus? Magagawa mo kung tunay na siya ay iyong minamahal, na magpasakop sa isa't isa ayon sa kalooban ng ating Panginoon. It is a command, at ito ay sa buong iglesia, only by the power of the Holy Spirit. So let me close. Sayang! Sana! Nakapasok tayo sa Olympic. Muntik lang talaga eh. Talo pa. Hihintay na naman tayo ng ilang taon. Pero muntik, disqualify pa rin, di ba? Muntik. Gusto kong i-apply yan sa buhay espiritual. Muntik lang na makarating ka sa langit. Muntik lang. Naranasan mong lahat ng mga pagpapala ng Iglesia ng Panginoong Yesus. Mga teolohiya na yung narinig. Pero kagaya ng mga larangan ng mundo, you need to be qualified. In the same way, ito ang sinabi ng Panginoon, lumakad kayo bilang mga anak ng Diyos. Gayahin niyo siya. Lumakad kayo bilang liwanag sa mundong ito. Lumakad kayo ng may karunungan, hindi mangmang. Laging puspos sa biyaya ng Diyos, ng Espiritu Santo. If you fail to that, look, tingnan mo yung sinabi ng Panginoon sa huling sermon niya sa bundok, which is summary of 10 Commandments, Matthew 7:21. Hindi lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, na ipapasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. And verse 23, at magkagayon na ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya't ang bawat nakikinig ng mga salita, verse 24, salita kong ito, inyong Panginoon, inyong tagapagligtas sa hari. Kung inyong pinakikinggan at ginagawa ang salita kong ito, matutulad kayo sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibaba ng bato. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi yun bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Kay Kristo at ang kanyang salita. At ang bawat nakikinig ng mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito, matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon. At yun ay bumagsak at napakalakas ng kanyang pagbagsak. Huwag nawa, mga kapatid, kay Kristo,
sa biyaya ng Diyos. Let us be imitators of our God in Jesus Christ. At mga kaibigan, mga bata, nais namin kayo mapabilang sa kaliwanagan, sa kaharian, upang tumira kayo sa bagong langit at bagong lupa na wala ng pagluha. Amen. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po muli sa iyong biyaya na mapakinggan, na mabasa namin ang iyong salita. Naway ito'y maging blessing sa buhay ng mga tainga, ng buhay na may mga tainga sa araw na ito, sa oras na ito, at maging mga recorded na ito, for your own glory. Ito'y aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.